No? Ang lahat ng mga klase ay sa buwan na muna itong makikita. Wala na pong makikitang masamang tao sa buwan na ito. At malalaman po natin na kung saan sa buwan na ito ng Ramadan, dito nakikita natin kung paano nagsusumikap ang bawat isa sa kanila. Sa mga Muslim na papasok sa masjid sa bawat 5 takdang oras ng sala, na kung saan ito'y tinatawag siyang obligado. So, obligasyon sa isang Muslim ang magdasal ng 5 beses sa isang araw. Bagkus, kung ginagampanan ng isang Muslim ang pagbibigay ng 5 beses o pagganap na pagsasala ng 5 beses ang araw, katotohanan ng katiyakan, samahan pa niya ito ng pag-aayuno. Alhamdulillah Rabbil Alamin, anumang oras abutin siya ng kamatayan. Ipinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang sino mang nagsasagawa ng pag-aayuno sa kanyang sarili, inukol niya ito ng taos-puso sa kanyang tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at abutin siya ng kamatayan sa anumang oras sa araw sa buwan ng Ramadan. Ang paraiso ay maluwag para sa kanya. Mga kapatid, mga kababayan, napakasarap ng mamuhay sa kabilang buhay. Kaya ang kabilang buhay po na inaasahan ng mga Muslim, kung kaya't sila'y nagpapaka-sumikap, nagsasala ng 5 beses ang araw, ay dahil lamang dito sa sinasabi ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala pong ibang pwedeng tanungin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating lahat. Unang-una ay ang sala. Sa pamagitan po nito, mabibilang tayo sa mga ipapasok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraiso at maiwas tayo sa impyernong naglalagablab na apoy. Kaya yung tunay na pagmamahal, iparamdam natin sa Kanya, ipakita natin sa Kanya, gampanan natin ang Kanyang nais, gawin natin ang obligasyon natin, at upang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mismo ang magbibigay ng kaluwagan para sa atin. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mismo ang magbibigay ng lahat ng klaseng kapayapaan para sa atin, na ang pagmamahal nito kasama ng katapatan, kawagasan, katiyakan, at nandoon na rin po ang tunay na kaalaman na kung saan may pagkakaloob mo sa Kanya ang lahat-lahat. So, ang pang-7 po rito ay ang tinatawag na pagpapaakay. Ang pagpapaakay na kung saan ay pagtanggap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan kapag ibinigay mo ang iyong sarili sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasama ng pagmamahal, katapatan, kawagasan, katiyakan, at kasama ng kaalaman, katotohanan ng katiyakan, na ang pagpapaakay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay isang kaiga-igaya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gustong-gusto ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung aakayin ka niya. Aakayin ka niya. Siya ang magbibigay ng pagpapaluwag sa iyong sarili kung paano nagkakaroon kung minsan ng isang pagsubok o anumang pagsubok. Makapagbibigay siya ng kaluwagan ng iyong pagdadalamhati, ng iyong nararamdam sa anumang pagsubok na iyong nararanasan. Sa pagsubok na iyong kinakaharap, kung hindi dahil sa pagpapaakay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi mo matitiyak ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagtanggap, ang kawagasan, ang katiyakan, ang katapatan, at ang tamang kaalaman na ito na ipinagkaloob sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay dapat mo lamang tanggapin katotohanan, katiyakan na walang ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung walang ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at isama mo na rin ang pagtanggap sa kanyang huling sugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang ibang modelo sa ating lahat at walang ibang dapat tularan, walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At katotohanan ng katiyakan sa 7 ito na ating magagawa
habang tayo nabubuhay sa mundo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang pangwalo, ayon sa mga pantas, ang pagtitiyak, katotohanan ng katiyakan, sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng walang pagtatambal. At walang iba maliban sa Kanya, siya lamang ang tanging Diyos, ang Panginoong lahat. O akhir dawa na, jazakallahu khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.